Ang ekonomiya ng langit, hindi kakapusan. Hindi kakapusan. Ang ekonomiya ng langit, abundance. Sagana ang ekonomiya ng langit. Hindi po kakapusan. Bakit may mga Kristiyanong kinakapos? Hindi kasi naniniwala eh. Ayaw maniwala eh. May nagpunta dito ng araw. Daming problema sa kabuhayan. Sabi ko, naniwala ka ba na tinubos ka na ng ating malapenoon? Ayun. Ilan pa eh? Pangalan ni Jesus. Very simple. Anong tinuro mo lang, pastor? Basta may panampalataya ka, may panampalataya yung naglihan sa'yo, pagpapalain ka, sigurado yan. Pangalan ni Jesus. Lutas ng problema. Wala pang isang buwan eh. Milyon-milyon agad pumasok. Palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Nga lang, bigla nawala dito. Bigla nawala. Pagsubok lang sa atin yon. Pag nawalang isa, may papalit ang Diyos, higit pa doon sa nawala. Ganyan. Dapat ganyan ang pananaw natin. Di ba? Kasi hindi tayo umasa sa tao, sa Diyos tayo umasa. Oh. Cursed be the man who trusts in man. Sumpain daw ang tao umasa sa tao. Sa Diyos ka umasa. Bahala ang Diyos. Sinong tao gagamitin niya? Ganyan sa banal na kasulatan. Kayong church natin, isang araw, bigla lang yan. Umpisa na tayo magtatayo. Bakit? Sa Diyos tayo umasa eh. Bakit? Ang ekonomiya ng langit, sagana. Yung nga lang, pag sinabi sa'yo ng Diyos, gawin mo. Pag sinabi, makipagkaisa ka, gawin mo! At ang Diyos hindi magbababa ng pera sa langit. No, He will use people. He will use the believers. Pag naniniwala ka, ikaw, isa ka. You are one of the channels para masagawa ang kingdom of God dito sa lupa. Iba kasi maniwala eh. Inabi ko lang eh. Turo natin ng pastor. Sige, magsulat kayo. Magsulat ka. Iba wala, parang passive lang. Anong sulat-sulat na yan? Akala mo ganyan lang yan? Pag pinag-pray na namin yan, sa mga unang palayo ng pastor, yung Diyos kikilo sa'yo. Yung nga lang, ang bahagi mo, maniwala ka at sumunod ka. Yun lang. Ganun ka simple. Maniwala ka at sumunod ka. At sumampalataya ka na you are covered by the blood of Jesus Christ. We have a legal document. Hindi pwede paliin. Sealed by the blood of Jesus Christ. Pag naniwala ka at sinabuhay mo, hindi pwede hindi mangyari. Dahil selyado yan ng dugo ng ating malapay. Pag sinabi, magsulat ka. 1 milyon ang kaya ko, 2 milyon, 10 milyon, kahit 100 milyon. Mayroon bang mahirap sa Diyos? Mayroon ba? Hindi na maghulog sa dito. Hindi sa maghulog. Ang titingnan ng Diyos, mayroon ka bang paniniwala sa kanyang salita? Because the words of God is complete. Kompleto na. Tapos na lahat. We are already redeemed from the curses of the law. Pag sinabing sumpa, kahirapan kasama dyan. Yung kakapusan kasama dyan. Ang problema sa atin, nananatili tayong passive sa ating pananampalataya. Parang wala lang. No. Our faith must be from our hearts. Pag nasalita, kasamahan mo ang pananampalataya sa puso mo. Dahil yung dokumento na yan, legal yan. Hindi pwede baliin yan. The blood of Jesus Christ. When sabi nga, every enemy will submit to the blood, to the authority of the blood of Jesus Christ. Bawat kaaway, susuko! Pag nakita yung dugo, ano bang kaaway natin? Tao ba? Hindi! Ang kaaway natin, demonyo, nagdadala ng problema, kalungkutan, karamdaman, kahirapan. Lahat yan, susuko. Dahil tinubos ka na, sinilyuan ng dugo sa krus na nabuhos ng ating malapay. At tayo'y binangong kalakip niya. Binangon. Iba pa, ang iba sa atin, natili nakahiga eh. Dapat binangon na tayo. Kasama na tayo binangon. Nung siya nabuhay maguli, sinama tayong ibinangon. Di ba? Nung siya nabuhay maguli, yung maniniwala sa kanya, kasama niya ibabangon at pinaupo.
kasama niya sa trono sa kalangitan. Pinaupo. Anong gagawin ng nasa trono? Anong gagawin pag nasa trono tayo? Di magutos ka. Gamitin mo otoridad mo. Anak ka ng Diyos. Gamitin otoridad mo. Diba? Ang otoridad natin, gamitin natin. Utusan natin lahat. Karamdaman, kahirapan, kalungkutan. Sabi mo, I enforce the blood of Jesus over sickness, over poverty. I enforce the blood of Jesus. Magsilayas kayo lahat in Jesus' name. Kuman! Utusan mo! Wala na yan. Takbuhan lahat yan. Meron tumawag sa akin. Ginawa na raw niya. Ginawa ko na yan, kuya. Pinalayas ko na. Binanggit ko pa ng dugo ni Jesus. Wala pa nangyayari. Wala ka kasing tiyaga. Isa lang sinabi ko, wala ka kasing tiyaga. Gusto mo magic. Pag sinambit ko, ura mismo nandyan. Sa Biblia, yung mga tiyaga lamang, yun pa makakaangkin ng pangako ng ating malaki. Hindi ganon. Hindi ganon ang Diyos mag-operate. Si Satanas, shortcut. Kay Satanas, shortcut. Sa Diyos, tusubukin ang iyong tiyaga. Pero pag tuloy-tuloy ka, isang araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, tuloy-tuloy kang kinabanggit, isang araw, mayayari lahat yan. Ganyan ang Diyos mag-operate. Sa Satanas, shortcut. Yung nga lang, puro kasamaan. Di ba? Tingnan mo yung mga elite people sa mundo ngayon. Ang yayaman nila, they are billionaires. They control the economy. Pinapatakbo nila mga bansa. Yan ang nangyayari ngayon. Because they are instrument of Satan. Pinangakuan sila ng Satanas na payayamanin sila. Luluhod lamang sila sa kanila. Matthew chapter 4. O lumuhod niya sila. Most of the elites, hindi tayo mangingimi sabihin sa buong mundo. The elite people are satanic people. Sumasamba sa diablo lahat ng mga yan. Kaya huwag kayo maingit sa kanila. Isang araw, yung kayamanan nila, kaya! Ikambyo ng Diyos papunta sa atin para gamitin sa ebanghelyo ng ating malapenan. Okay, maingit sa kanila. Binigyan sila kasi nagmadali sila, shortcut nila, masama ang pinagagawa nila, kaya binigyan sila. Pero ang kanilang kaluluwa, nandun na. Sinusunog na. Pero tayo, tsaga-tsaga ka lang, may pagsubok kaunti, pero tagalangit ka na, pinagpala ka na dito, tagalangit ka pa, tagapagmana ka ng buhay na walang gaan. Yan ang kaibahan. Diba? Takot sila maghirap eh. O mga elite ngayon, nakikita nyo yung mga, nakita ko yung mga video eh, mga managlik eh. Mga bilyonaryo. May mga banker worth hundreds of thousands of billions of dollars. Mga tunnel, 100 kilometers, kompleto sa mga pagkain. Alam nila na mayroong mangyayaring apocalypse. Alam nila na masusunog ang mundo. Alam nila yan. Kaya naghanda sila lahat. Kamangmangan. Pag bumalik ang Diyos, pag dumating paghukom, walang matitira! Lahat susunogin! Palakpakan natin, malapayalaan. Kamangmangan. Dinaya ng kaaway. Akala maliligtas sila ng kanilang itinago ng mga pagkain sa mga bunker. No. Sabi ng Biblia, lahat ibabagsak. Kahit ilang kilometro pang lalim sa lupa, lahat yan yayanigin, madudurog lahat yan. Because when the Lamb of God, Jesus Christ, will come, lahat sisingilin. Pinagpala kayo, naniwala sa gospel. Tatanggap tayo ng reward, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Kaya nga, we are celebrating, hindi tayo napapagod, ating alala what happened, what our Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary. Yung nagkatawan sa hindi natin nakakalimutan. Nare-remind tayo once again. Kaya nga mayroon tayong Holy Supper, anong layunin yan? Para maalala natin, anong ginawa niya para sa'yo. Tinubos ka na. Yun talaga ang purpose, bakit tayo may Holy Supper? Tinubos ka na. Anak, hindi ka na mahirap. Hindi ka na malungkot. Hindi ka na alipin ng ganito. You are seated in heavenly places. Nakaupo ka na nakasama ni Kristo. Kaso hindi natin ginagamit. We are not using our authority. Si Stanley, yung explorer, yung binigay sa kanya ng hari ng kagubatan na yun, kung itinago niya, patay siya.
Kahit sa kanya authority, ngunit itinago niya, hindi ginamit, patay siya, kakatayin siya doon ng mga tribal people. Pero nilabas siya, ginanon, nagluhod lahat. Ganun din tayo. Use your authority. Anak ng Diyos, mayroong otoridad. Gamitin mo. Speak the word of God. Palapakan natin ating malapayan. Speak the word of God. Magsalita tayo. Kahit hindi bigla nangyayari, kahit unti-unti, magaganap yan. Ang Satanas, shortcut. Yung nga lang masama. Sa Kristiyano, may kaunting tiyaga, pero sigurado. At wala ka pa. Hindi ka pa mapapahamak. Sigurado ka pa sa iyong relasyon sa ating malapayan. Ito yung mga elite people. Ito nagigira dyan. Gawa lang nila yan. Anong layunin yan? Para wasakin ang mga buhay ng tao. Para pahirapan ang mga buhay ng tao. Kaya ginagawa nila yan. Gera-gera. Para maghirap ang mga tao. Para magbawas ng populasyon. Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Anak ng Diyos, hindi ka kasali dyan. Pag nandito ka sa tunay na gawain at naglilingkod ka ng totoo, kahit magkagulang mundo, hindi ka pababayaan ng ating malapit. Pangako yan ng ating malapit. You are seated in heavenly places in Christ Jesus. Seated. Nakaupo. Kasama ni Kristo. Nakaupo kasama. Kasama mo yung hari ng mga hari. May likha ng langit at lupa. Nakaupo tayo. Tapos malungkot tayo. Kaya nga, the enemy is operating on our ignorance, who we are. Kaya, know your rights. Alamin mo ang iyong karapatan. Pag hindi mo alam yan, kahit na sa'yo yan, hindi wala mayayari. Know your rights and use your right. Gamitin mo ang iyong otoridad. Kung malapas na natin doon sa Holosolo, nung nandun ang mga busayap, sinabi ng mga busayap, Pastor Almeida, papugutan namin kayo lahat. Kayong lahat. Sabi ng pastor, sige, pugutan nyo na kami. Total. Nandito naman kami para magdalibahino. Sige, pugutan nyo na kami. Pugot talaga sila. Pero nung ginamit kami ng otoridad, sa pangalan ni Jesus, hindi kayo magtatagumpay. So, magsalita ka! Gamitin mo! Sino ka? Malapakan natin, malapakan natin. Pag tahimik ka, yun ang gusto ng kaaway. You're not using your authority. You have the authority, but you are hiding your authority. That is, the enemy is operating. At dyan siya nag-ooperate yung ayaw nating gamitan. Joshua chapter 1 verse 8. Bago yan, John chapter 14, verse 14 and 15. Na mahal, alamin natin. Anong silbi nitong Holy Supper na to? Painom-inom na ba tayo ng katas ng ugas, pakain-kain ng tinapay? Yun lang ba? Hindi. Pinapaalala sa atin, sino ka? Palapakan natin, malapailaan. Yun talaga ang layunin. John chapter 14, verse 14 and 15. Dito po sa aklat ng Juan 14, 14 at 15. Kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 13, sa 13. Sige, ako na naman. Thank you. 13, ano sabi dyan? At ang anumang inyong hilingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumulhati sa anak. 14. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Grabing authority yan. Sa English yan, as. Alam mo yung as doon, kung babasahin mo sa original na lingwahe, yung original na lingwahe ng bagong tipan ay Greek yan. Yung as galing yon. Yung ibig sabihin ng as, hindi pala yung simpleng panghingi. You demand what you write as. Ang meaning ng as, you are demanding something. Anak ka ng Diyos, i-demand mo yung para sa'yo. Yan ibig sabihin ng as. Akala natin, pahingi ng lugaw. Hindi yun ibig sabihin ng as. Ibig sabihin sa original na lingwahe, English na kasi yan. Sa original, yung as, you demand. You stand, you demand. Sino ka?
Ganyan ang gusto ng Diyos. Kasi tinubos na nga tayo eh. Lahat ng sumpa, wala na nga eh. Itiman mo, kunin mo. Mag-utos ka, nakaupo ka kasama ng hari. You command. Utusan mo lahat, pati bagyo, kaya utusan. Titigil lahat sa pangalan ni Jesus. Pinakita na nga eh. Ilan natin mga pastor, pinakita. Papugutan namin kaya. Nakapugot ba sila? Sila pinugutan. Karamihan sa mga abusap na nanalakot sa mga pastor, karamihan sa kanila, patay na lahat ngayon. Sabi mga pastor, go, alis tayo! Sabi ng Spirit Warriors, sabi ni Commander Robot, umalis si Commander Robot, huwag niyong paalisin si Pastor Almeida, ha? May pupuntahan ako. May kasama ako. May puntahan ako kasama. Sige, bantayin niyo si Pastor Almeida. Ang tataas ng kalibre ng barel, Abu Sayyaf. Yung mga pastor, kagakarga ng mga workers, mga preachers. Sabi mga pastor, alis tayo! Karga sila. Lakad. Nag-isip tayo agad yung mga Abu Sayyaf na bantay. Tutok agad. Pastor Almeida, hanggang dyan lang kayo. Hindi kayo pwede umalis. Yan ang bili ni Commander Robot. Sabi ng mga pastor, go! Alis tayo! Takbang na ng mga worker. Paalibitan na namin, Pastor Almeida! Sabi ng mga pastor, yung baril nyo, plastic yan! Hindi maputok yan! Sa pangalan ni Jesus! Yan! Gamitin mo ito rin. Speak the word! Magsalita ka at kung sinabi mo, yun ang gagawin ng Diyos. Ayaw kasi natin magsalita eh. Nangingimi tayo. Parang wala tayong tiwala sa sarili natin. Huwag ka magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka nung tumubos sa'yo. Doon ka magtiwala. Sigurado yan, walang palya yan. May nakapurma ba yung mga Abu Sayyaf? Tatapang na dahil may barel. Nakatutok. Sige, tuloy! Sabi ng pastor, lakad sila. Sabi ng pastor, lumuhod. Pastor, mawa ka sa amin. Papatay kami ni Commander Robot. Huwag kayo umalis. Palapakan natin, malapakan. Ganyan! Pag alam mo kung sino ka, wala makakagapi sa'yo. Kahirapan, masamang tao, gera, demonyo, wala. Bakuna, wala. Daya, wala. Talo mo lahat yan because you are redeemed from the curse of the law. Back up ka ng legal na dokumento, dugo, silyado ng dugo ni Jesus Christ. Recognize in heaven and in earth and on the earth. Tingnan mo? Yun nga lang, katulad ng natin na narinig, the enemy is operating on our ignorance. Pag tahimik tayo, yan ang gusto niya, tahimik. Hindi ka nagsasalita ng word of God, hindi ka nagsasalita ng pinampalataya, yan ang gusto niya. Kasi kahit grabe authority mo, pero tahimik ka, wala mayayari. Magsalita ka. Kabagan. Sa itinuro ating mga pastor, nagpatuto kayo, Sister, Mangulabnan, Sister Evelyn, Sister Len, Mangulabnan, kapatid niyo po yun? Kapatid nating grabe Beremio. Munta dito sa araw. Kuya, grabe yung sakit ka, sabi ng doktor. Anong ginamit natin? Simple lang. Sa pangalan ni Jesus, huwag ka matakot, wala ka ng sakit. Yun lang. Pagbalik sa doktor, wala na ng sakit. Ganyan. Pag ginamit mo kung sino ka, alam mo sino ka, speak the word. Salita ng Diyos o salita mo ng pinampalataya. Kung anong sinabi mo, yan ang gagawin ng ating malapin. Bakit? Nakaupo ka kasama ni Kristo sa kalangitan. Anak ka ng hari ng mga hari. Anong sinabi mo, yun din ang sinabi ng Diyos. That's why Satan is operating in our ignorance. Gusto niya tahimik tayo, hindi natin malaman yung katotohanan. Ngayon alam mo na, gamitin mo na. Joshua chapter 1 verse 8. Singers, please prepare. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang yung masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig. Anong aklat ng kautusan? This is the book of the law, the words of God.
Ito ang aklat ng kautusan. Huwag na may walay sa iyong bibig. Ibig sabihin, banggitin mo, sabihin mo, iutos mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng puno, nagkaroon ng puno. Magkaroon ng mga isda, nagkaroon ng isda. Ganon din tayo. Pagkalak ng Diyos, anong sinabi mo? Yun din ang gagawin ng Diyos. Because you are seated in heavenly places. Ang problema, punong-puno tayo ng pag-alinlangan sa katakot. Yan ang problema. Huwag ka nga matakot eh. Do not live on your emotion, on your feelings. Mabuhay ka ayon sa sinabi ng Diyos. Naramdaman mo hindi, sabihin mo lang. Dahil ang Diyos, hindi tumitingin sa iyong performance. Tumitingin sa kung ano sinabi mo na may palampalataya. Diyon sa tumitingin ng mabuti. Palapakan natin malapay. Joshua, chapter 1, verse 8. Kyle read. Ayun na dyan, ito na pala. Aklat ng kautosan na ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Huwag na mahiwalay. Ano? Ang words of God, huwag na mahiwalay. Kundi yung pagbulay-bulayan, araw at gabi. Pagbulay-bulayan, sabi ba, bulay-bulayan lang pala. Sa English, you shall meditate therein day and night. Pagbulay-bulayan mo na. Ngayon, kung hindi ka nananalangin, you're not researching the words of God, akala mo, pag bulay-bulay, sa isip lang. Basahin mo sa Grego, sa orihinal na lingwahe. Pag sinabing bulay-bulay, pag nguya-nguya. Pag sinabing nguya-nguya, anong ginagamit? Bibig. Pag sinabing bibig, nagsasalita. Yung palang bulay-bulay. Sa dictionary, pag sinabing meditation sa secular na karunungan, pag sinabing meditation, isip. Isip ng isip. Wala naman iniisip. Diba? Yun sa dictionary. Pero sa Biblia, pag sinabing bulay-bulay, binabanggit, sinasabi, araw at gabi, sinasabi, at mangyayari sa iyo. Anong sinasabi mo? Yan po sa original na Grego. Meditation is speaking the words of God. Kundi yung pagbulay-bulay araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat magkakagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. And you shall be successful and you shall be prosperous. Anong gagawin natin? Meditate the word. Pag sinabi meditate, yung English kasi hindi malinaw. Sa original, sa Grego, pag sinabi meditate, parang baka raw nangunguya. Sa atin naman, nagsasalita, binabanggit. Kaya nga, huwag may walay sa iyong bibig yung salita. Kung meditation, yung sinabi sa nan, huwag may walay sa iyong puso, huwag may walay sa iyong isip. Hindi, may walay sa iyong bibig. Bakit? Ang salita kasi, binabanggit ang salita ng Diyos. Amen? The blood covenant. Noong unang panahon, pag sinabing blood covenant, halimbawa, meron kang kaibigan, nagkaroon kayo ng blood covenant. Di ba? Blood covenant. Ito nga, yung katipunan, sina Andres Bonifacio, may blood covenant yan eh. Kita niyo sa Philippine history. Yung kanilang dokumento, pinaano ng dugo, sinusugatan, pinapatang ng dugo. Sinisilyo ng dugo. Ibig sabihin, patay-buhay. Ibig sabihin, patay-buhay, magkakasama tayo. Yun ang ibig sabihin ng covenant nila. Blood covenant. Ganun din tayo. We have a blood covenant with our Lord Jesus Christ. Pag inatake tayo, parang inatake ang Diyos. Ganon ang blood covenant. Pag inatake mo si Andres Bonifacio, kasama yung grupo niya, inatake mo. Pag inaway mo si Andres Bonifacio, yung kasama niya lahat ng katubero, kaaway mo. Ganon din sa atin. Pag inatake ka, kasama si Jesus Christ. Pero ba matatagumpay sa Jesus Christ? Sa Malapino? Wala. Because we have the blood covenant with our Lord Jesus Christ. Yan. Satan is operating on our ignorance. Salamat sa Diyos. Sa mga bungang panahon na pastor, pinayag sa atin na anak ng Diyos, hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta. Hindi ka talunan. Hindi ka buntot. Ulo ka! Anong silbi nung kamatayan na yan? Anong silbi nung kinakain natin na tinapay yung dugo? Katas ng ubas na dugo, sumisimil na dugo. Anong silbi na yan? Kung nasa buntot ka lang. Kaya yan ginagawa natin to remind us time and time again that children of God, you are not the tail, you are the head. You are not defeated, you are victorious. Matagumpay ka. Hindi sa
iyong ginawang magandang performance sa harapan ng Diyos. Matagumpay ka because you believe the gospel of Jesus Christ. And that authority is sealed by the blood of Jesus Christ. Kaya sabi ng Biblia, and they overcame him by the blood of the Lamb. At tinalo ang diablo sa magitan ng dugo ng kordera. Silyado tayo ng dugo. Anak ng Diyos, bangon! Lumaban ka! Gawin mo ang dapat mong gawin! Nanampalataya tayo na may gawa. Speak the word! Na mahal, yung nagsasalita, hindi bumibigo. Yung 2,000 taon nagtubo sa atin, hindi nababago. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nababago. Back up ka ng dokumento na legal, dugo ni Jesus Christ. Kaya hindi pwede mabigo ka. Lagi kang tagumpay. Palakpakan natin, manapay. Hallelujah. Alam mo, ako pa nagpupuri ako. Hindi ko maubos ang papasalamat. Kahit ilang oras, hindi maubos ang papasalamat. Maalala ko yung hindi basta-basta ang ginawa ng Malapilon. Na tayo alikabok lamang, wala tayong kabuluhan. Tayo walang kakwenta-kwenta. Ngunit nung siya'y namatay, yung dugo niya, nagtubos sa atin. Hindi basta-basta. You are covered. You are redeemed from the curses of the law. You are redeemed, tinubos ka. You are covered by the blood. Kaya pag nagsalita ka, I cover the blood. Ang aking negosyo, I cover the blood. My business, I cover it with the blood of Jesus Christ. Timunyo mananakmal, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ganyan ang paggamit ng dugo. Ganyan. I enforce the blood of Jesus Christ on my family, on my business, on my transaction. I enforce the blood of Jesus Christ. Kami sa banggitin may pananampalataya. And demons of poverty, lahat ng mga hadlang, inutusan kita, nakaupo ka sa trono, I command the hindrances in Jesus' name, lumayas ka. Tapos ang istorya, tapos lahat. Ganyan. Kumari 7 times a day, 3 times, 7 times. Araw-araw, gawin mo. Magugulat ka. Your life will be shifting to another dimension of Christian journey. Your life will shift to another dimension. Hindi ka na dating malungkot, hindi na ka na dating palugo-lugo, hindi na you're rejoicing, energized ka na, maligaya ka na, pinagpapala ka na. That's why the enemy is operating on our ignorance. Anak ng Diyos. Read the Word of God, apply the Word of God. Ganun kasimple lang. Meditate the Word of God. Banggitin mo, sabihin mo araw-araw. Mahaba na siguro 1 buwan, 3 buwan. Lahat ng sinabi mo, mangyayari lahat yan. Kahit matagalan pa, pero sure yan, mangyayari. Panapakan natin, malapiran. Because of the blood, because of the sacrifice, the perfect sacrifice of Jesus Christ. Ang ating mga sakripisyo hindi perfect. Ang ating ginagawa hindi perfect. Pero pag nanampalataya ka doon, you have the perfect sacrifice. Paki na notebook ko niya na blue, pakisoyo, habang tayo maawit. Yung blue na notebook, pakiabot. Punin natin malapit noon. Hallelujah, hallelujah.